Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, Miss Grand Kosovo. Nagmamaasim kung bakit at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand pa rin tayo ngayon. So, ayun nga, saya-saya lang kasi syempre, maraming ganap pa din ang ating Reyna ngayon dito sa Miss Grand. Busy. Andiyan dyan na nagkaroon na sila ng photoshoot para sa officially portrait nila. And then, ayun, so umatid pa siya ng mga event dito sa Bangkok at marami pang iba. So, syempre, happy ang buong sambayan ng Pilipino sa pagkakapanalo, syempre, ng back-to-back ng Pilipinas dito sa Miss Grand International for 2025. Na ito na nga ay wala ng iba kundi si Emma Mary Tiglao. O, di ba? So, ang saya lang nung feeling kasi syempre, hindi ganito kadali manalo dito sa Miss Grand. Alam natin yan. Marami tayong bagyong pinagdaanan dyan. Pero syempre, sabi ko nga, kapit lang at darating yung time na puputungan tayo ng corona. Magkukusa silang ibigay sa ulo ng mga reyna natin ang corona ng Golden Crown. Di ba? At ayun, so dumating na tayo sa momentong ganon. Ayun nga kay CJ Opiasa. And then, bukod dyan, sabi ko nga din noon na mali ninyo mag-back to back pa tayo. At ayan na nga, dumating na yung momento na, alam mo yon, nagba-back to back talaga ang Pilipinas. So, ito yung first history, no? Kaya, sobrang bongga. First history sa Miss Grand. Na wala pang nakakagawa na kahit anong bansa. Tayo lang. Kaya winner talaga tayo dito. And I hope na sana talaga tuloy-tuloy na to, di ba? So, alam ko darating tayo sa time na mawawala tayo sa eksena. Pero, sabi ko nga sa inyo, hindi natin kailangan mag-react ng bonggang-bongga. Maghintay lang tayo ng tamang momento. At lagi ninyong tandaan, bilog ang mundo. So, minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba tayo. So, hindi sa lahat ng oras ay mananatili tayo sa itaas. Kaya, i-manage din natin yung ating mga attitude. Huwag tayo lumaki ang ulo natin sa mga ganitong bagay at magmayabang. Dapat, be grateful ang drama. Ganon. So, yan. Kasi, syempre, kapag nilalagay mo sa ulo ang mga ganitong success, ay hindi naman yung permanente. Mawawala din tayo sa eksena. Kaya dapat habang nandiyan tayo at umi-eksena tayo, try lang natin yung humbleness. I-apply lang natin yung pagiging humble. Kasi, ay nako guys, baka tayo din ang masaktan in the future. Diba? So, yon. So, kaya happy ako at congratulations syempre kay Emma Mary Tiglao. At ayan, job well done talaga. Sobrang great. Di ba? At ngayon si Emma ay nananatili na naka-stay pa dito sa Bangkok. Hindi pa natin alam kung kailan siya babalik ng Pilipinas para sa kanyang homecoming. Marami akong balita na naririnig na magagandang plano nila for Emma. Pero syempre, i-confirm muna natin yon. Wag na muna natin isaulo sa na parang, ayun, ganito. Basta support lang kay Emma Mary Tiglao. So, eto na, sabing ganon. Miss Grand Kosovo. Ayan, nagmamaasim. So, anong reaction daw natin doon sa sinabi ni Miss Grand Kosovo? Kasi nga, kahapon, nabasa ko doon sa comment section ko na ano daw ang reaction ko sa sinabi ni Miss Kosovo. Actually, nabasa ko na dito. Oo, sabi ni Miss Kosovo, you can pay to win. But even if you pay, you can't win the heart of the public like me. Hashtag
icon. Oo. So, binuhat niya na yung sarili niyang bangko. Charot. Ako, para sa akin, dapat ba natin patulan yung mga ganitong eksena ni Miss Kosovo? Dapat ba natin bigyan pansin? Or dapat ba tayong maalarma? To be honest, kayo, ako para sa akin, deadma. Oo. Isang malaking deadma. Ganon. Kasi, para sa akin, nakita naman na ninyo kung ano yung totoo. Nakita ninyo na nag-perform ang candidates natin at nakita din natin na possibility na makuha natin yung corona. Di ba? Lagi ko nga sinasabi, pwedeng first runner-up or title. So, ganun talaga. And naniniwala din ako na hindi sa lahat ng oras or hindi sa lahat ng bagay ay laging mag-a-agree ang lahat. Merong isa dyan na magtataas ang kilay, yung isa dyan, sabihin, nako, hindi naman yan, ganon. May mga ganon talaga. Hindi naman naiiwasan yan. Sabi ng ganon, sa 10 kaibigan mo, maging masaya ka kung merong isang totoo dyan. Ganon. Diba? Maraming ganong kasabihan. So, ganon din sa mga candidates. So, sabing ganon, sa mga kandidata, hindi lahat yan ay natutuwa for the Miss Philippines. Diba? Pero, madami dyan na naniniwala. Kasi, ako para sa akin, hindi naman natin dapat talaga pansinin pa kung ano yung sinabi ni Miss Kosovo. Kasi hindi naman niya pinpoint. Nako, sige ito. Sinabi lang niya na you can pay to win. But even you pay, you cannot win. Kasi nga, di ba, like example, sa insidente doon sa popular vote, di ba, maraming nagbabayad para lang tumaas yung rank nila. Ayun siguro yung ibig niya sabihin, pero hindi naman to patama para sa reyna natin. Kasi wala naman siya sinabi na, Miss Philippines, ganito, ganito, ganito. Walang ganun mga bars, o di ba? Kaya ako, para sa akin, wala akong reaction doon sa, sa sinabi niya, na parang okay lang, opinion niya yon, di ba? So, siya yon, oo. Pero kasi wala naman siyang eksaktong sinasabi. Ang sinasabi niya, parang pwede kang magbayad para manalo, pero hindi ka pa rin mananalo. Di ba? So, yon. So, katulad na lang siguro yung insidente doon sa, tawag dito, yung insidente dito sa popular vote. Kasi di ba nga nababalitaan natin na sobrang laki ng nabayaran daw ni Miss Colombia doon sa boto. So, yung gastos nila doon sa boto, hindi naman natin confirm kung gaano ba talaga kalaki to. Umabot ba talaga ng 3 million or billion ba talaga yung ibinigay, yung mga ganon, para maging number 1 siya sa popular vote. Ganon ba yun talaga yung nagastos nila? So, hindi ko kumpirmado yan kasi wala naman akong resibo, di ba? Nababasa lang natin. Pero sa popular vote, siguro, ayun yung sinasabi nga na parang pwede kang magbayad kasi may bayad yun, di ba? Pwede kang magbayad para manalo. Pero kahit makapasok ka doon, hindi ka pa rin mananalo. Dahil syempre, may caliber na candidates na talagang pwedeng manalo. At sa history ng Miss Grand, wala namang nanalo na kung sino yung nag-popular vote na nag-number 1 doon na naging Miss Grand title holder. So, wala pa sa history nila yon. So, ang madalas, pumasok ka doon, nanalo ka doon, and then napasama ka lang doon sa top 10 nila, doon sa mga reyna. So, para sa akin, hindi ka talaga mananalo. Ayun siguro yung ibig niya sabihin na kahit magbayad ka or mag-vote ka dyan, hindi ka pa rin mananalo kahit pa sabihin natin ikaw yung nag-number 1. Kasi depende yan sa kalibre. Ayan siguro yung mga popular vote, pwede kang manalo sa mga, yung mga tawag dito. Halimbawa kung bongga ka talaga. Pero kasi kapag bongga ang pinakita mo from the beginning pa lang, ay ayun nga. So, mananalo ka talaga. Makikita na yun ng organization ng buong staff or yung mga tao doon na ikaw talaga yung nagpe-penetrate as a number 1. So, bakit ka pa kailangan bumili ng more boto kung alam mo naman at sigurado ka sa sarili mo na pasok ka sa banga, di ba? So, like example, si Miss Philippines. Okay, so nagna number 9, number 10 lang siya.
Kasi hindi na doon nakapokus yung mga tao para iboto pa ng iboto si Miss Philippines. Kasi alam ng mga tao na malakas ang Miss Philippines. At sa performance na ipinakita niya sa swimsuit competition, alam mo na papasok siya sa top 10. Eh yung popular vote ay para sa top 10. O, di ba? Para makalusot ka sa top 10. So, si Philippines, hindi niya na kailangan yon. So, yun siguro yung ibig sabihin ni Miss Kosovo. Hindi yan yung parang kailangan mag-react tayo sa sinasabi niya kasi parang may pinapatamaan siya. Walang ganun yung mga Mars. Depende na lang yan kung paano bibigyan ng interpretasyon yung eksaktong sinabi ni Miss Kosovo. Basta para sa akin, opinion niya yon. So, ayun yung siguro yung gusto niyang ipahayag. And I think wala namang masama doon sa sinabi niya. Ako hindi ko favorite to si Miss Kosovo. Sa totoo lang, isa siya sa mga hindi ko naman nakikitaan ng potential na manalo or makarating sa ano. Pero ang importante ay na-enjoy niya. Oo, di ba? At kung hindi man niya siguro type yung nanalo, eh wala na tayong magagawa. Doon hindi natin pwede ipilit yung gusto natin sa kanya. And opinion niya yan. But naniniwala ako na meron silang magandang relationship ni Miss Philippines and siguro naman sa haba ng duration nila ay nagkaroon din sila ng bonding together na kahit 1 minuto lang. Charot. So, yun. So, dead man. So, hindi natin dapat potaktihin si Miss Kosovo. Hindi din natin dapat masyadong isip yung kung ano yung sinabi niya. Dahil kung iisipin mo, pwede naman talaga ang sinabi niya ay yung explanation niya doon sa popular vote. Kasi ang popular vote kasi you have to pay, di ba, para makaboto. So, 1 vote is a 35 baht. So, you have to pay. So, para sa akin, yung voting system na to, nasa sayo yun kung bibili ka o hindi. Pero sabi nga ni Kosovo, kahit magbayad ka, hindi ka pa rin naman mananalo. So, ganun lang yung paliwanag niya siguro doon. At yun yung reaction ko doon sa sinasabi niya, di ba? And then, good luck kay Miss Kosovo. Isa siya sa mga naging favorite ng mga tao dito. And ayun, so kailangan lang talaga dito sa Miss Grand ang nakikita ko dito. Actually, madami nagre-reklamo. Bakit may mga ganyan-ganyan? Sabi ko nga sa inyo, choices nyo yun. Kung gusto nyong manalo, kung gusto ninyong supportahan yung candidates ninyo, you have to support at you have to vote, di ba? Para masiguro yung spot niya. Pero walang sisihan kasi wala namang pilitan. Kumbaga para sa organization, ito yung mekaniko, it's up to you kung ano yung gagawin mong paraan para manguna ka dyan. At hindi naman kayo pinipilit. Nag-a-announce lang, di ba? So doon sa mga nagsasabi kasi ang Miss Grand kasi parang ganito na, ang dami-dami ng benta-bentahan na gaganap. Tulad din na sinabi ko, eto yung posisyon nila, nasa sayo yon kung bibili ka o hindi. Pero, hindi ibig sabihin kapag madami ka nang binili, ay panalo ka. So, syempre, nagkakaroon din ng commission. Yung mga, halimbawa, nakabenta ka ng madami, nagkakaroon ka ng commission. And then, sino ang ayaw ng pera, di ba? So, syempre, yung mga candidates, kung gusto nilang makiano doon, magkakaroon sila ng commission. Pero, hindi din naman kumbaga hindi nila obligasyon. Depende na sa iyo yun. Oo, kung gusto mong makabenta, di bongga, kung ayaw mo naman magbenta, okay lang din. Pero, business kasi ito ni Mr. Nawad. So, kung gusto mo siyang samahan as a candidates ka, kung gusto mo siyang samahan, okay lang yon. Pero kung ayaw mo naman, okay lang din yon. Ganon din yung mga ginagawa niya sa reyna niya. Hindi naman to inuobliga. Kung wala naman silang ginagawa at part-time, gusto nilang mag-part-time, ayun. So, talagang iniyayakan sila, tara, sumama ka sa akin at magbenta tayo. So, kaya nakikita nyo yung mga Miss Grand titles, minsan nagbebenta sila. Pero may porsyento silang makukuha doon. Kumbaga, extra money. Di ba? O, ikaw ayaw mo ba nun? O, syempre gugustuhin mo yon. And then, ano naman daw ang reaction ko sa sinabi ni Miss Indonesia na chika ni Miss Indo na mayroon daw amoy ang hit sa nakandidata. Sino ba kayang nakasama niya sa pila? Kung totoong sinabi to ni Miss Indonesia, nakakalungkot. Kumbaga reaction niya to
Pero bilang kasing kandidata or bilang beauty queen, hindi magandang tignan na lumalabas to sa bibig ng isang kandidata. So kung meron ka man na amoy, isayo mo na lang yan. Hindi mo na kailangan pang i-broadcast. Kasi syempre, kapag nanggaling sa'yo, hindi magandang tignan, di ba? At kung ano man, syempre masama yung magiging tingin sa kanya ng ibang tao. So sana protection lang din sa kanya. Hindi kasi sa lahat ng mga sinasabi nila ay kailangan natin i-publish. Dapat protection din. Kasi syempre, ang dapat yung kandidata, nag-iingat din sila sa mga lumalabas sa bibig nila. Kasi gagawin talaga silang content dyan kung ano yung lumalabas sa bibig nila. At hindi makakatulong yon sa personalidad nila. Magiging ang dating lang, kahit wala silang ibig sabihin, magiging parang, ano ba naman tong girl na to? O, diba? So, sila yung lalabas na masama. Kaya, sana careful lang din sa mga lumalabas sa bibig ng mga candidates katulad ni Miss Indonesia. Kasi, kung halimbawa may nagtanong sa kanyang ganyan, i-ano niya na lang siguro, i-keep niya na lang or hindi niya na kailangan pang isabihin. Kasi, ang mga taga-ibang bansa, iba-iba talaga yung klase ng amoy. May amoy mabango, may amoy perfume, may amoy na hindi maayos, di ba? Kahit din naman ako, may mga naamoy din ako. Pero bilang vlogger, syempre, hindi ko na dapat pang sabihin na kung sino yun. So, ang akin, ano na lang, kumbaga, i-keep. Kaya lang kasi, sabi ko nga, mas may intindihan pa kung ako yung maglalabas kesa doon sa beauty queen. Kasi ang beauty queen kasi dapat maganda yung image na pinapakita nila at hindi para maging ano sila yung ano dito top of the talk, yung parang ganon, yung parang maging maingay lang sila, pangit naman kung ganito yung mga gagawin nating content, diba? So yon. So Miss Indonesia, dapat maging careful. Kung totoo mang sinabi niya to or may nabanggit siyang ganito, dapat maging careful siya. Pero kung wala man, di bongga, dapat ingatan din yung image talaga ng mga supporters or ng mga kung sino man ang kanilang queen. Di ba? So, yun. Ayun na yung masasabi ko. And then, next, Emma Tiglao. So, ano ang next sa kanya? Siyempre, abangan natin kung ano ang magiging next kay Miss Grand Emma na ano ba yung mga ganap nila dito. Alam ko madami silang mga eksena ngayon kasi syempre kakapanalo lang. So, talagang magiging busy sila sa loob ng 2 linggo or baka si Emma matagalan pa umuwi ng Pilipinas. So, feeling ko madami pa talaga siyang gagawin dito at madami pa silang trabaho na gagawin. Lalo na ngayon mag-Miss Universe, magiging part daw ng Miss Universe yung winner. So, syempre, ano natin yan? Kumbaga, antabayanan natin kung ano yung magiging eksena. So, syempre, excited ako sa mga ganap na gagawin ni Miss Emma. At syempre, umasa kayo na, syempre, more update tayo dyan. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon na nakakaloka, diba? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.